Sa umaga pong ito, I'd like to share a very important topic. Some of you, you have heard this topic, okay, this word, a very special word. Some of you, you heard about it, but you simply don't use it. Itong word na to, if I would share to you, it will bring you to your next level. In fact, lahat po ng nangangarap sa umaga pong ito, pag wala ka nito, hindi mangyayari. Pag kayo may dinidesire sa future like your dream, taas yung kamay ng mga may dream. Nako, kung wala kayo nitong sasabihin ko, hindi po mangyayari ang dream. Alam niyo po ba, ang dream ay kailangan nito. Let me talk about faith. Say that word, faith. Pananampalataya. Sa Tagalog po niyan, yung totohanang pagtitiwala at paniniwala sa Diyos. Subukan mong mag-dream, mangarap ng walang Diyos. Mapupunta ka lang sa kalaboso. Maraming nangangarap na yumaman pero hindi naging mayaman. Maraming nangarap na gustong gumanda buhay pero hindi gumanda. Kasi ginagawa ho natin yung pangarap natin na tayo lang, gusto lang nating mangyari. Paano kung sabihin ko sa inyo, pwedeng mangyari ang iyong pangarap kung isasama mo ang Diyos sa iyong pangarap? Many people dream without God, that's why they fail. But no one will fail if they dream with God. And if you want to dream with God, it takes faith to please God. Amen po ba? Amen. Maraming nangangarap, hindi natutuloy. Maraming nangangarap, nauunsyame. Okay? Maraming mga taong may planong maganda sa kanyang pamilya, hindi natutuloy. Maraming kamataang nangangarap, makatapos ng pag-aaral, hindi nagaganap. Maraming mga negosyante gusto maging milyonaryo, hindi nagaganap. Maraming mga professional, newly acquired ng kanilang mga trabaho, gusto nilang kumita ng mataas na posisyon. But sometimes parang hindi nangyayari. You know why? Would you please stop doing it on your own? Begin to live with faith. The righteous shall live by Romans 1:17. Let me start from this verse, okay? Romans chapter 1 verse 17. Ano po sabi dito? For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. Umpisa hanggang dulo. Just as it is written, the righteous will live by what? Faith. Lahat daw ng pinabanal ng Panginoon, lahat ng naniwala sa Diyos, mamumuhay na kayo ng may pananampalataya. There must be faith. In fact, sabi po ng Hebrews chapter 12, we cannot please God without what? Without what? Faith. We cannot please God without faith. Impossible pong sabi po dito, balik 11:6. And without faith, it is what? It is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He what? That He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Diyos ko po, paano kung wala tayong faith, no? Ha? Ano kaya mangyayari sa isang tao? Di siyempre, pag wala ka daw faith, sabi, hindi mo mapipilis si Lord. Basahin niyo yung Bible, yung isang centurion lumapit. Lord, may sakit yung anak ko eh. Pwede bang pagalingin mo? Sabi ni Lord, tara, punta tayo. Hindi Lord, huwag ka nang pumunta. Hindi mo naman kailangan pumunta. Ayoko utusan kita pumunta din eh. Ako, centurion din ako. Pag ako nag-utor, sumusunod eh. Pero Panginoon, hindi kita dapat utusan eh. Sabihin mo na lang, kahit huwag ka nang pumunta, gagaling na yon. Sabi ni Lord, ngayon ako nakakita ng ganito pananampalataya. Ganong labis-labis ang pagkamangha ni Kristo, pero mo sinabihan siya na, Lord, di mo naman kinakailangan puntahan pa yun eh. Pag gusto mong pagalingin yun, huwag ka na pumunta kahit dito, kaya mong pagalingin yun. Namangha ang Panginoon. Na please si Lord, tanong, gumaling ba ang batang may sakit? Kahit hindi dumating si Kristo, pagbalik niya, gumaling eh. Bakit? Kasi nga po, may mga tao, parang iba yung kanilang pananampalataya. Very special. No? Ibig sabihin, pag sinabi kong special yan, yung pag gumalaw tayo, naniwala tayo, namamanghaan Diyos, grabe. Yung ikinamamangha niya, napiplis siya. Pag sinabing napiplis, namamangha siya.
Si Lord namamangha sa atin sa tigas ng ulo natin. Grabe, tigas ng ulo nito Namamangha siya sa ating takot, pangamba, walang tiwala. Pero kailan natin sila minangha ng ating pananampalataya? Yan ang magandang tanong. Amen po ba? That's why minabuti ko po sa umaga pong ito, banggitin po itong mga talatang ito para baka sakaling mahimo ko kayo na maniwala na ang inyong mga pangarap ay nangangailangan ng pananampalataya. Amen. Pag sinabi kong nangangailangan ng pananampalataya, ang iyong pangarap ay nangangailangan, maniwala po kayo, ng pakikialam ng Diyos sa buhay mo. Amen. Sino rito yung gusto mong pakialaman ka ng Diyos ang buhay mo? Taas yung kamay. Lord, pakialaman mo nga ako. Alam nyo, pag pinakailaman kayo ng Diyos, iba mangyayari sa buhay mo. Yung bulag, pinakailaman ni Lord, nakakita. Di ba? Yung pilay, pinakailaman ni Lord. Kaya si Lord, masarap makialam no? Ang problema, si Lord ayaw nating makialam sa buhay natin. Bakit? Sa pamamagitan ng walang pananampalataya. Now, sino sa inyo naniniwala na ang pangarap nyo sa buhay nyo ay pwedeng maganap? Tama? Alam nyo, ang basihan ko ay ang walang iba kundi ang salita ng Diyos. Posibleng ibigay ni Lord ang mga bagay pong ito nang sinabi po ng Panginoon sa Hebrews chapter 11 verse 6, it is impossible to please God kung wala po tayong pananampalataya. Bakit? Because, sabi niya, anyone who comes to Him must what? Must believe that He, number one, exists. Yung mga naniniwala, dapat naniniwala kang may Diyos. May Diyos. Sino naniniwalang may Diyos? Sigurado kayo naniniwala. Alam niyo, sabi ng Bible, pati demonyo naniniwalang may Diyos. Nanginginig pa. Ikaw naniniwala, hindi nanginginig. Talo ka pa ng demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, baka talo ka pa ng demonyo. Ang demonyo, pag naniwala, may ginig. Sabi ng Bible, nanginginig daw ang demonyo pag naniniwala sa Diyos. Even the devil believes and he shakes every time narinig niya ang pangalan ng Diyos. Kung naniniwala kayo nag-i-exist ang Diyos, dapat higitan nyo yung paniniwala ng demonyo. Tama po ba? Ang demonyo, naniniwalang may Diyos talagang may nginig pa nga tayo, pag may problema lang, parang walang Diyos. Pag may konting, gulo sa buhay natin, parang walang Diyos. Konting problema lang, merong Diyos. Sabi mo sa katabi mo, God exists. Meron po mga tao, tinatawag natin mga atheist. Ibig sabihin po ng atheist, hindi naniniwala sa existence ng Diyos. Abay, nung malapit siyang mamatay, Diyos ko po. Napag ganon, Diyos ko po. Oh my God. Sabi ko, tingnan mo na, sabi mo, hindi ka niniwala sa Diyos. Ba't ka nag-oh my God? Pag malapit ng mamatay, doon lang naiisip na merong Diyos. Sabi ng Bible, anyone who comes to Him must believe that He what? That He exists and that He what? Reward those who earnestly seek Him. Ibig sabihin, ang Diyos nag-i-exist at si Lord rewarder. Say that word, rewarder. Pag sinabi nagre-reward, nagbibigay siya ng gantimpala. Alam nyo, yung magaganda nyong pangarap, isang gantimpala yan. Kasi nagsisik kayo earnestly with God. Naniniwala kayo sa Diyos. At ang lahat ng mga pangarap natin is just a reward from the God whom we believe and the God whom we earnestly seek. Sino rito gusto magkaroon ng reward? Maniwala ka. Amen? Gusto nyo ba magkaroon ng reward? Matupad ang inyong mga pangarap as your reward? Then earnestly seek Him. Hanapin nyo siya. Kaya po tayo nagdi-devotion every day. Nagtutungo tayo sa pag Sunday. Nananalangin tayo. Kasi yun po yung pagpapakita na tayo nananampalataya. Pastor, paano to? Hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako nagbabasa ng Bible. Iba pinapakita mo. Ang pinapakita mo, parang walang Diyos. Parang wala ka ng earnestly seeking Him. Kaya ang totoong mga nananampalataya sa Diyos, yan po yung talagang nagsasaliksik, naghahanap ng Diyos. Now, bakit ko po binabanggit po ito? Sapagkat para sa akin, bilang isang pastor, kung tutulungan ko rin lang kayo bilang isang pastor, tuturo ko na sa inyo yung tama. Alam nyo, hindi nyo ako palaging kasama. Pero pwede nyo palaging makasama ang Diyos. Amen.
At hindi ako makakatulong sa inyo. Ako magpipreach lang ako ng katotohanan. Pero kayo mamumuhay ng mga truth na ito. At ang truth na ito, pag inyong pinamuhay, the Bible said, you shall know the truth, and the truth will what? Set you what? Set you free. Kung ang katotohanan tinatanggap mo, mahirap ka. Nasa tanikala ka, parang sabi mo sa sarili mo, bakit yung lolo ko mahirap, yung tatay ko mahirap, ang sa akin mahirap? Para kami nakagapos, hindi na kami makalaya sa kahirapan. Then, find out the truth, and the truth will set you free. Ang salita ng Diyos, dyan po nagsisimula. Ano po sabi ng 10:10 ng Romans? Kung babasahin niyo po yung Romans chapter 10, verse 10. Faith comes from what? Okay? Sabi po it is your heart that you believe, and you are what? Justified. And it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Yan po sabi. Consequently, faith comes from what? Hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Kita nyo, about Christ. Through the word. Kaya hindi pwedeng hindi nagde-devotion. Hindi pwedeng nagbabasa ng Bible. Saan ka makakarinig ng message? Kaya yung faith natin lumalago sa kakabasa natin ng Bible araw-araw. Sa kakapunta nyo sa cell group. Sa kakapunta nyo sa Sunday. Pag hindi ka na nag-Sunday service, pag hindi ka na nag-cell group, pag hindi ka nag-devotion, saan ka pa kukuha ng word? Eh di kung walang word, sabi dito, faith comes from hearing, eh hindi ka nakakadinig ng message. So dahil wala ka nahihirig na message, wala kang nangyayaring faith sa'yo. Kasi sabi ng Bible, faith comes Nagsisimula lang yon sa pananampalataya. Parang ngayon, nandyan kayo. Nung nagsasalita ako ng patungkol sa pananampalataya, nagkakaroon ka noon. Why? Ganun pala yun. Yun. Dapat pala nagbabasa ako ng Bible. Dapat pala wag ako lumiliban pag Sunday. Nako, dapat pala nagdi-devotion ako. Why? Kasi doon lang po yung source ng hearing ng message. Saan ka naman gusto yumaman? Ayaw magbasa ng Bible. Ayaw umati ng simbahan. Ayaw mag-cell group. Pero gusto ko masenso. Binabiolate nyo po yung law. Sabi ng Bible, walang problema kay Lord. Rewarder siya, nagre-reward. Pero sino re-reward niya? Yung mga naniniwala. Yung mga nag-develop ng faith sa heart nila, yun ang i-reward niya. Paano ka maniniwala? Wala kang faith. Bakit ka walang faith? Wala kang mapagkunan Saan ka ba kumukuha ng faith? Hindi automatic nakagkaroon ka ng faith. Ang faith, nakukuha mo, sabi ng Bible, from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Yung salitang pinag-uusapan po natin patungkol sa Diyos, sa ating Panginoong Yesus, yun ang napupunta sa puso natin. Amen. May sakit yung anak mo. Wala kang pera. Sabi mo, Lord, paano to? Wala akong pera, may sakit yung anak ko. Pero Lord, narinig ko na sa pamamagitan ng latay mo sa krus ng Kalbaryo ang iyong dugo, kami magsisigaling. Panginoon, pinapatong ko ang aking kamay sa aking anak. I apply the blood of Jesus, Lord. I claim the benefits of the cross, and my daughter or my son will be healed because of Jesus' blood. Grabe, na-apply mo yung word of God Amen. Magtatrabaho ka, maghahanap ka ng trabaho, but Lord, the steps of a good man is ordered by the Lord. I don't know, Lord, kung saan ako magtatrabaho, pero alam ko, Lord, bibigyan mo ako ng trabaho. Naniniwala ako sa iyo, mahal mo ko, hindi mo pababayaan ang pamilya ko. Lord, I pray, nananampalataya ako, bibigyan mo ng trabaho. Na-apply mo yung mga natututunan mo sa buhay mo. Amen. Yung iba sa atin, pag wala ng pera, ang hinahanap, Bombay. Asan ba yung Bombay? Dumaan na ba? Wala pa ba si Bombay? Wala pa. Bombay. Bombay will make a way when it seems to be no way. Dumadaang nakamotor, utangan ko siya. Teka muna, you need to trust God. Amen po ba? Sino sa inyo nagde-develop ng pananampalataya? Alam nyo, yung iba po sa atin, malapit na sa reward, bumibigay pa. Tingnan mo yung katabi mo. Ano sa tingin mo, may maganda bang pangarap yung katabi mo? Tingin ko lang may pangarap yan. Now, meron ko isang kwento sa Mark chapter 2, starting from verse 5. Basahin ko muna itong
ito yung actual para makita ninyo, may apply ninyo ito sa buhay nyo. Mark chapter 2, verse 5. Sabi dito, when Jesus saw their what? O, stop muna ako dyan. Sabi ni Kristo, nang makita ni Kristo ang kanilang pananampalataya, anong sabi niya? He said to the paralyzed man, son, your sins are forgiven. Now, tingnan niyo po. Nakita niya yung kanilang pananampalataya. Tuloy ko lang po to. Nung makita ang kanyang pananampalataya, ano ginawa ni Kristo sa verse 6? Now, some teachers of the law were sitting there thinking to themselves, verse 7, why does this fellow talk like that? He's blaspheming. Who can forgive sins but God alone? Hindi nila alam na si Kristo, God si Kristo nagpapatawad. Akala kasi nila kay Kristo, tao, hindi nila alam, Diyos na nagkatawang tao. Pagdating po ng verse 8, immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, why are you thinking these things? Verse 9, which is easier, to say to this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat, and walk. And verse 10, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the man, I tell you, get up, take your mat, and go home. He got up, took his mat, and walked out in full view of them all. And then the Bible said, these amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. Hallelujah. Saan nagsimula? Sa pananampalataya. Gumagalaw ang Diyos sa mga taong namanampalataya. Now, tingnan nyo to Sabi ng Bible, ang pinagaling niya dito, yung paralyzed man. Alam nyo, paralyzed man? Hindi makagalaw. Paralitiko. Pero ang nagpagalaw sa kanya, si Kristo gumaling. Pero bago siya pinagaling, yung paralytic, maganda dito, ang paralyzed lang, yung kanyang mga paa. Pero yung kanyang pananampalataya, active. Amen. Amen. Alam nyo, kahit mahirap tayo, okay lang yan. Basta ang faith natin, active. Amen. Alam mo, kahit masama ang background natin, mahirap ang background natin, okay pa rin yan. Basta active yung faith natin. Now, I'm talking about activating your faith. Alam niyo, ang gusto ko sa paralyzed man na to, tsaka yung kanyang kaibigan, paralyzed siya, pero activated ang faith. Alam niyo, marami kasing mahirap, yumaman, mahirap sila, pero activated ang faith. No? Yung iba naman, Kristiyano, mahirap, grabe hindi umaasenso, kaya pala hindi umaasenso, mahirap na, hindi pa activated yung faith. Sabi ko, ba't ka pa naging Kristiyano, hindi mo rin pala i-activate ang faith mo. Sabi mo nga sa kapatid mo, i-activate mo yung faith mo na yan, Okay, it is so important na yung faith natin is activated. Now, balikan natin muli yung verse 1 para makita nyo ang istorya paano na-activate ang faith. Okay? Starting from verse 1 ng chapter 2, mababasa nyo po dito na ganito. A few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large number that there was no room left, not even outside the door. And he preached the word to them. Some men came, bringing to him a paralyzed man, carried by how many people? 4 of them. And then verse 4, since they could not get him to Jesus because of the crowd, they made an opening in the roof above Jesus by digging through it and then lowered the mat. The man was lying on. And then verse 5, when Jesus saw their faith, he said to the paralyzed man, son, your sins are forgiven. Sino sa inyo nabasa niyo itong istoryang ito? Alam niyo nang binabasa ko yan, natatawa kasi ako. Natatawa ako nang binabasa ko yon.
apat nagkaisa para dalhin ang tao kay Kristo. No? Sabi ng istorya, pagpunta nila, siguro magkakaibigan sila. Tol, sabi nung paralyzed man, nakaupo lang siguro. Tol, saan lakad? Kasama ka. Saan? May pupuntahan tayo. Saan yun? Kilala mo ba si Jesus? Hindi, pero parang narinig ko na eh. Alam mo si Jesus, nabalitaan namin. May mga bulag. Pinagaling niya. Nakakita. Alam mo yung pilay doon? May pilay doon, gumaling. Balitang-balita na sa Kapernaum na narito ngayon si Jesus. Sabi nung paralitiko, ganun ba? Ano ibig niyong sabihin? Nagpunta kami dito, kaibigan, para daling ka namin doon. Malay mo baka gumawa ng himala, pagalingin ka. Sabi siguro ng paralitiko, sige, sama ko. Pero alam niyo naman, malayo yun, hindi ako makakala. Huwag ka mag-alala. Naniniwala kami, matutulungan ka nito, gagaling ka. Kumuha sila ng stretcher, umupo ka dyan. Wala pa ako kasi nung araw, wheelchair. Tsaka mahirap magpatakbo ng wheelchair, disyerto. So buhat na lang mas mabilis. Di ba? So yung apat, naka-skateboard sila, dala yung... So dumating na po sila doon. Pagdating po nila, sabi ng istorya ng Bible, dala-dala sila, baba ka muna, diyan ka lang muna. Sabi, dito ba yun? Oo, dito yun. Ang daming tao. Sabi ko sa iyo, ganyan ka-popular si Kristo. Si Jesus kasi, kaya nagpumunta ng mga tao, gumagawa siya ng himala. Napaupo yung may, nako, sana makapunta tayo para matagal na ako may sakit. Gusto ko nang gumaling. Alam niyo po, tara, punta na tayo. Excuse me. Dating ba hindi sila pinapapasok. Sabi dito, ba't pa kayo pumusiksik? Puno na, wag na kayong pumasok. Ano to eh? First come, first serve. Alam niyo po, minsan ganyan sa simbahan, yung mga tao gusto pumunta kay Lord, kayo sa gabal, mga nakikinig. Alam niyo ba, yung mga nakikinig ng Word of God, yan ang mga sagabal sa pagpasok ng mga tao sa Kingdom of God. Dapat kayo, ang role ninyo, mapapasok ninyo yung ibang mga tao para makapakinig din, makaranas din ng himala. Amen. Amen. Yung iba ho sa atin, nakaupo, nakikinig. Excuse me, kung magulo, nakikinig ako eh. Hindi, lalapit kay Lord, huwag ka magulo, nakikinig ako. Tsaka wala na, puno na, huwag ka na dito. That's the problem. Pumunta sila sa kaliwa, puno. Pumunta sa likod, puno. Pumunta sa kanan, puno. Sabi nila, tol, walang daan. Sabi nung paralitiko, nalungkot. Punong-puno pala. Paano ako makakapasok? Tinignan ng apat. Tol, kawawa naman yung tropa. Kawawa naman yung friend natin. Pilay na, malungkot pa. Sabi nung apat, gumawa tayo ng paraan, tol. Wala nga Wala nga, punong-puno Paano ka makakapasok dyan? Tsaka yung mga nasa loob na ko, hindi tayo papapasukan ng mga crowd yan Sabi nung isa, tol, may paraan ako. Saan? Tumahan tayo sa bubong. Ano ka? Bubong? Oo nga, no? What a good idea. Sabi nung apat, nagbulungan sila. Bubong. Sige, bubong tayo. Siyempre, yung paralitiko nakahiga. Sabi niya, ano pinag-uusapan ninyo? Meron kami naiisip para makarating kay Kristo. Ano gagawin ninyo? Sabi niya, kung wala ka nila may tutulong, tumahimik ka na. Abay, papanik nila sa bubong. Sabi ng Bible, nakapanik sa bubong, nabuksan yung bubong, nagawa, nangyari. Banggitin ko lang ito sa inyo. Alam niyo po ba, na kapag merong kang pananampalataya, merong ginagawa ang pananampalataya sa iyo. Hindi ka lang, eto yun, nananampalataya ako. Totoo nananampalataya. Pero yun, yung pananampalataya mo, may gagawin sa iyo. Okay, faith without works is dead. Nung naalala ko pong verse na yan, ito yung faith na nagwo-work. Say that word, faith that works. Okay, ganito yun. Pag wala akong pananampalataya, malamang wala akong gawin. Pero pag may pananampalataya ako, malamang may gagawin ako. Okay?
Now, tingnan niyo po ang ginagawa ng pananampalataya. Okay? Number 1, sulat niyo yan. Faith unite us. Faith unite us. Alam niyo yung mga pamilya ninyo, kung totoong meron kayong paniniwala sa Diyos na kayo'y aasenso, magkakaroon kayo ng manifestation number 1, unity. Kung ang simbahan na to, may pananampalatayang mababago ang bansa, magkakaisa tayo. Amen. Amen. Faith produces submission and unity. Faith produces oneness. Faith produces togetherness. Jesus saw their faith. Yung 4 tsaka yung paralitiko, nagkaisa sila. Why? Merong pananampalataya. Tuwing merong pananampalataya, nagkakaroon ng pagkakaisa. Kaya wag mo sabihin sa akin, kasama kita sa pananampalataya, pero hindi ka nakikiisa. Amen. Sino rito yung kasama ko sa pananampalataya? Taas yung kamay. Nababago ang Pilipinas sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kasama ba kita dito? Amen. Dahil kung kasama ka, nakikiisa ka. Tama po ba? Alam nyo, ang mahirap, gusto nating may mangyari, pero hindi naman tayo united. Yung mag-asawa, lagi nag-aaway. Yung anak, inaaway tatay. Yung tatay, inaaway yung anak. Paano kayo i-reward ni Lord? Samantalang disunited tayo. Hindi tayo one. Amen. I believe, kung merong unity, merong anointing. Kung merong unity, merong blessing. Once more, let me repeat this. Faith produces unity. Oneness or togetherness. Taas yung kamay na merong pananampalataya na willing mag-unite. Amen? Tingnan nyo, nananampalataya tayo na ang syudad ng Pilipinas ay makakilala sa Diyos. Lalagay natin yung iba't ibang satellite sa iba't ibang lugar. We have to unite. Amen po ba? Sulat nyo to, number 2. Ano pa ginagawa ng faith? Okay? Faith makes you unstoppable. Okay? Ano nangyari? Pumasok sa harapan, hindi pwede. Pumunta sa kanan, hindi pwede. Pumunta sa kaliwa, hindi pwede. Pumunta sa likod, hindi pwede. Pero ang tanong, na-stop ba sila? Hindi. Nagbakbak sila ng bubong. They are unstoppable. Amen. Kaninong bubong yon? Hindi kanila. Nang wasak nung hindi kanila. Kahit hindi kanila sinira, unstoppable eh. Amen po ba? Tama? Paano pag-akyat ng bubong? Hindi ko alam. Unstoppable eh. Basta nakarating sa bubong. Alam nyo, pag meron kang faith, hindi ka mapigilan. Sino sa inyo mga lalaki? Alam nyo, pag nanliligaw kayo at may faith ka, hindi ka mapagilan. Yung ate Jer nyo, 3 beses akong binasted. Pero hindi ako napigilan. Unstoppable ako eh. Ngayon, asawa ko na siya, may 4 na kaming anak. Bakit? Unstoppable ako, may faith ako eh. Akala nyo, binasted ako ng 3 beses? Akala niya, titigil na ako. Hindi. Pag may pananampalataya ka, magtatagumpay ka. Amen? Lumalakas yung loob ng mga lalaki. Hallelujah. Amen, Pastor. Amen. Sino rito yung may pananampalataya na ang pangarap mo ay magaganap? Amen? Yung mga babae, paano kaya sila mangarap? No, yung Lord, in Jesus' name, yung guwapo na yan, mapapa sa akin. Unstoppable ako, Lord. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam ng mga babae. Pero yung mga lalaki, kasi kami ang pursuer, eh. Ang babae, yan ang mga nagpapapursue. Di ba? So, yung mga lalaki, na-encourage ko kayo, kung meron kayo nagugusto ang babae, kailangan mo ng faith. Amen? Unstoppable. Sino rito kailangan ng spirit, ng faith, para maging unstoppable ka? Taas yung kamay. Sa trabaho, gusto mo magkabay, gusto mo ng kotse. Konting problema lang sa trabaho. Lilipat na ako ng ibang work. Bakit? Daming problema eh. Yoko dito. No. Alam nyo, pag may problema kayo, dyan lang natetest ang faith natin. Dapat dyan tayo unstoppable. Amen. Sino rito yung nag-aaral ka? Puro bagsak.
Parang ayoko na. Pambira, ang hirap pala ng ng IT. Ha? Hirap. Vulcanizing na lang kaya. Di ba? Ang hirap pala ng engineering. Manicure, pedicure, kulot na lang kaya. Di ba? Madali tayong umatras eh. Ha? Sabi mo sa katabi mo, you must be unstoppable. Sabay-sabay natin sabihin, by faith, I am unstoppable. Taas yung kamay na may pangarap. Tuloy ang pangarap. Kung may problema, tuloy. I am unstoppable. Hallelujah. Sabay-sabay nyo na yan. May nililigawan ka, may trabaho ka, may negosyo ka. Woo! I was born for this. Amen. Hindi porket may problema, ayoko na. Cry baby. No. Pag may problema, faith ang gagamitin. Because your faith will make you what? Unstoppable. Number 3, sulat nyo to. Ito, maganda to. Faith will make you do the unusual. Say that word, unusual. Alam nyo, pag may mga taong may faith, gumagawa ng mga unusual. Hindi business as usual. Alam nyo, kaya yung iba hindi umaasenso, ang ginagawa, usual. Tatrabaho ng 8, uuwi ng 5, kinabukasan, business as usual. Alam nyo, may nakita ko masenso tao, umaga pa lang, hanga ako. Nagluluto siya, magninegosyo para sa almusal ng mga kapitbahay niya, binibenta niya. Pagdating ng alas 7, alas 8, bago mag alas 8, nakabihis na siya, iiwanan niya sa nanay yung negosyo niya, tatakbo na siya sa trabaho. Pagdating ng alas 5, takbo agad siya, uwi sa bahay. Sa umaga, binabad niya na yung mga barbecue niya. Pagdating ng uwi niya sa bahay, mga alas 5, alas 6, yung nanay niya, binubuksan na yung barbecue house niya. Sa gabi, may event. Grabe, yumaman. Kasi nga, unusual ang gawa Sino gustong yumaman? Taas yung kamay. Ano ginagawa mo? As usual. Tungangers. Lagi nakatunganga Paano ka asenso? Dapat gumawa ka ng... tingnan nyo itong 4 na to. Ano ginawa nila? Wala tayong daan, tol. O nga Ang usual kasi, ang daan, pintuan. Ito iba, bubong. Unusual Nakakita na ba kayong bahay ang pintuan nasa bubong? Ha? Wala. Ang gumagawa lang nun, yung mga may faith. Alam nyo, mga may faith, they can open a new door when there is a problem. Yan ang gusto ko sa may faith You know, ang mga taong may faith, harangan mo, ikulong mo, but they will always find a way. Why? Kasi they are ready to do the unusual. Lagi nilang kinakanta yung God will make a way when it seems to be no way. Lagi nilang yung lumang kanta ni Mang Muwin. No? Lumang-luma na yun, pero yun pa rin ang kinakanta. Tanong ko sa inyo, kung gusto nyong yumaman, kailangan bang gumawa tayo ng unusual? Paalala ko lang walang yumayaman sa empleyo. Hindi kayo yaman kung puro lang kayo empleyado. Maliban yung level mo bilang empleyado, yung mga tipong 6 digit ang salary mo, okay lang yan. Pero kung mga salary mo, 20,000, 30,000, I'm sorry, wrong number. Hindi ka makakabili ng bahay ng kotse dyan. So ano gagawin mo? Gagawa ka ng unusual. Ano yung unusual? Baka habang nagtatrabaho ka, nagsisave ka, at naghahanda ka sa negosyo mo. Tama po ba? Habang nagtatrabaho ka, nag-aaral ka ng master degree mo. Amen? Nagdo-doctorate degree ka para tumaas yung level mo. Unusual. May tanong ko sa inyo, sino sa inyo na this year, nakaplataforma na, ito yung unusual kong gagawin this year, para umasenso ako? Yung iba gusto magpalago ng cell group, wala namang ginagawang unusual. Yung isa gusto niya lumago yung spiritual life niya, wala namang ginagawang unusual, puro usual. Sabi niya, dami tao, puno. Bukas na lang. Uuwi na yun yung 4, ang daming tao. Sabi nung iba, umuwi na lang kayo. Kumuha na lang kayo ng number. Bukas kayo, first come, first serve. Sabi nung 4, no way, man.
No way. We need to find a way to bring this man back to God. We need to find a way to bring him to Jesus. Alam niyo, yung may faith, gumagawa talaga ng paraan eh. No? Imaginein mo, wala pa akong nakitang tao na dumaan ng pintuan sa bubong. Unusual yun eh. Amen. Alam niyo, masarap mapangasawa. Mga babae, dito ba kayo? Kung kayo mag-aasawa, maghanap kayo ng laking unusual. Kasi maraming lalaki. Ordinary. Regular. Hanapin nyo yung unusual. Amen? Nalala ko po, nililigawan ko sa Ate Jermo. Sa sobrang pagmamahal ko, nagawa ko lahat ng unusual eh. Nakita ko siya sa daan. Sabi ko, ako, ganda. Kinikilig ko talaga ako na makita ko. Sabi ko, magkaibigan po kami niyan eh. Si Sir, saan lakad? Pauwi na ako eh. Sabi ko sa kanya, hatid na kita, gusto mo? Sabi niya, why not? Sumakay kami sa bus. Pagsakay namin sa bus, kentuhan kami. Naku, saya-saya namin. Ito ngayon yung unusual. Dumating na ho yung konduktor, maniningil. Grabe oh, na-miscalculate ko. Wala pala akong pera. Nakatingin po ka sa konduktor, kinikinditan ko, baka sakali magbago isip niya. Sabi ko kay Ate Jer niyo, Jer, sensya ka na, wala pala akong pera. Libre mo na muna ako. Sabi sa akin niya, ang kapal mo naman, sabay-sabay ka pa, wala ka palang pera. Pero, tiniis ko ho yun. Nung pagkatapos ng bayad, kinuwentohan ko na agad para makalimutan niya. Pumunta na ako kami sa bahay nila. Ang bait po nanay niya, pinakain pa ako. Pagkakain, siyempre, uwi na ako. Nagpaalam na po ako. Sige, Jer, alis na ako. Nung papalabas ako, may naalala na naman ako. Wala nga pala akong pamasahin pa uwi. And ang unang kong tanong, am I willing to walk 25 kilometer? Or I will tell her honestly. Sabi ko, Jer, uwi na ako, kaya lang, tinulungan mo na rin lang ako. Lubos-lubosin mo na. Naku po, maniwala po kayo. First time kong ginawa ko sa buhay yun, may mo nililigawan mo, wala ka palang uutangan mo na kaagad. Hindi mo pa nga girlfriend, di ba? Pero nagtatakpo sa mensahe sa puso niya yon. Na kaya ko lang nagawa yon ay dahil sa aking malalim na pag-ibig sa iyo. Nandiyan tayo sa Ate Jer niyo eh. Umuwi po ako, natatawa ko sa sarili ko. Grabe. Pagkatapos po nun, binasted na niya ako. Pero, unstoppable. Ha? Unstoppable. I must be willing to do the unusual thing. Ang ginawa ko, hindi ko siya kinausap. Hindi ako nagmakaawa. Ang unusual, nagpray ako. Lord, manguna ka sa akin. Kung talagang hindi siya para sa akin, isara mo ang mga gate valve ng pag-ibig ko. Ngunit Lord, kung para siya sa akin, buksan mo na ang gate valve ng puso niya. Hindi ko siya pinilit, hindi ko siya laging hinaharang o hinaras. Nanalangin. Alam niyo, ang unusual prayer talaga eh. Yun yung unusual thing na ginawa ko. Dinaan ko po sa panalangin. Nakuha naman po sa panalangin. Kaya ngayon po, asawa ko na siya. Unusual. Alam niyo po, prayer is an unusual act of man. Because when you pray, you begin to believe God. Amen. Sino gustong yumaman? Isama mo ang panalangin. Kasama yan sa mga unusual act mo. Ipanalangin mo ang pamilya mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo. You need it. Amen. Number 4, ano yung pang-apat? Last and final. Faith will make you do risk-taking. Yan. Faith will make you risk-taker. Faith will make you risk-taker.
Faith will make you do risk-taking action. Ano yung risky? Grabe, bubutasin mo yung bubong. Pag nakita ka nung may-ari, may dalang tubo yun, tutubuhin ka nun. Amen. Risky ba yun? Alam nyo, naalala ko yung apat nasa taas. Sabi siguro nung pilay, ba't nandito tayo sa bubong? Dapat umuwi na lang tayo, huwag ka maingay. Wala ka namang maitutulong. Babakbakin natin ang bubong, dito tayo dadaan. Ha? Ba't yung babakbakin? Hindi naman natin bahay ito. Huwag ka na makialam. Babakbakin talaga namin to. Sabi ho nung pilay, huwag talaga, huwag yung gagawin. Bakit? Pag umakyat yung may-ari sa bubong at may dalang tubo yun, kayong apat, makakatalon, makakatakbo. Ako maiiwan. Risky, mga kapatid. Risky. Sino sa inyo ready gumawa ng risky? Ha? Faith is a risky thing. Paano mo yakit yung pilay? Naglagay sila ng hagdanan. Paano ito pagpanik? Ang hirap. Sabi nung dalawa, ganito gawin natin. Akit ka dalawa doon. Sige, kayong dalawa, akit ka. Yan, dyan. Hawakan mo sa kamay. Hawakan ko sa pao. Ready? O sige, 1. Siguro, ganun ginawa nila. 1, 2, 3. Ay, nako, hina. Plag. Ay, sorry. Sabi ng pilay, grabe kayo. Paralitiko na ako, nabalian pa ako ng buto. Sabi nung isa, huwag kang mag-alala. Pag pinag-pray ka ni Lord, sabay-sabay na, gagaling na yan. Isa pa. Risky, di ba? Risky, unstoppable, di ba? Unusual, ready. Unstoppable, unusual. 1, lakasan natin. 1, 2, 3. Talagang grabe todo. Ang problema, sa sobrang lakas, lumagpas naman sa kabila. Kaya ang paralitiko, dugo-dugo, bali-bali katawan. Sabi, ano kayo, paralitika lang ako ngayon, bugbog sarado na ako. Huwag kang mag-alala, gagaling ka. Isang pray ng si Lord, lahat sabay-sabay din yung gagaling. Tanong, gumaling ba ang lalaki? So, tama ang kanilang ginawa. Sino gusto mo yung mangyari sa buhay mo? Taas yung kamay. Yung ayaw mo na ng dating paralitiko, ayaw. Alam mo yung paralyzed? It talks about a big problem that stops you and it seems there's no other way but to stay on that situation. Alam nyo, marami sa atin dito, sawang-sawa na kayo sa nangyayari sa buhay nyo. And I tell you, you don't like what's happening in your life, probably. This morning, you are here, you are so frustrated in the way you see your situation. Probably you're not happy about your job. You're not happy about your family. You're not happy about your relationship. But let me tell you this. Don't stop. Begin to do the unusual thing. You take the risk. Because God is a rewarder. Amen? Who earnestly seek Him. Wag ko kayo matakot. Alam niyo po, sa umaga pong ito, wag ko kayong mangamba sa nangyayari po sa buhay ninyo. I want you to trust God. Lagi may paraan ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Why not just have faith in God? Ano sabi ng Bible? When Jesus saw their faith, na makita ng Diyos ang kanilang pananampalataya, you know what happened? Sabi ni Lord sa kanya, nung sinabi ni Lord, when Jesus saw their faith, sabi niya, grabe itong mga tao na to. Para lang makapunta sa akin, nagwasak ng bubong, pumanik sa bubong. Ang hirap ng kanilang pinagdaanan. Pero buti na lang, hindi sila tumigil. They begin to do the unusual thing. And even they take the risk. I cannot say no to them. Because they believe on me. Sino po rito sa umagang ito na dumating ka sa lugar na ito? You have impossible situation. Come on. Meron kayong problem sa family or finances. Or probably sickness in your body or probably from someone whom you love. Alam niyo mga kapatid, let's believe God. Let God be God. Amen. So umaga pong ito, ating ipapanalangin ang ating mga sarili, ang ating mga buhay. Amen. Would you stand up with me right now? Hallelujah. Sino sa umaga po ito magsasabi sa sarili, hindi ako titigil, nagsisimula pa lang ako. Amen? Tell your neighbor, I will never give up. Tell your neighbor, I will never surrender. Sabi mo sa katabi mo, I believe on God. Sino rito yung hindi ka papipigil sa pangarap mo? Taas yung kamay. Tuloy ang pangarap. Amen?
Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, eye to eye, by faith, you are unstoppable. Amen. Sino rito yung hindi ka magpapapigil? Hallelujah. Now, handa kayo dito. Simula sa araw na ito, we will be opening a doors by doing an unusual thing. Amen? You have never done that thing before, but today, I want you to make a full commitment and dedication. Lord, if that is necessary, I'm ready and I'm willing to do the unusual thing. You know? Sometimes you have a problem like relationship. You can forgive. You can forget about the hurts na in-inflict sa'yo ng isang tao. But you know, today by faith, you will begin to say, no, today, hindi ko pa ito nagagawa, but I will release forgiveness. I will release love. Amen. You know, you can do it. And most of all, mga kapatid, you must be willing to take risks. May mga tao po dito, gusto niya magnegosyo. Kaya lang natatakot siya, baka malugi, baka mabankrupt. That's why you can start. You can start. Why? You are not a risk taker. Before I close this morning, I want you to do this. Today, huwag kayong lalabas na hindi nyo na-activate muli ang inyong pananampalataya. Amen. Meron ba ditong magsasabi, Pastor Riel, I want to activate my faith this morning. Amen. Tapos yung kamay yung gusto nyo ma-activate ang inyong faith. Ganito gagawin ko ngayon. I just want to pray for those people who want to reactivate their faith. Yeah, before you trust God, but not anymore today. Or probably you are a risk taker before, but now you don't want to take the risk. Dati isa kang unstoppable Christian, but today you become stoppable. Stoppable, not unstoppable, but nai-stop ka na ngayon. You stop worshiping God, you stop serving the Lord because of certain things that happen in your life. But today, anyone, mga kapatid, anybody want to reactivate your faith right now. Yung iba, activated yung faith, hindi ko kayo tinatawag. Ang tinatawag ko, yung mga taong gustong i-reactivate ang kanilang faith. And now they are willing to unite his heart for God. Now they are willing to become unstoppable. They are willing to do unusual things and they are ready to take the risk. Kung sino ka man sa umagang ito that you need that God would activate your faith, today I'm ready to pray for you. Pumunta po sa harapan at pagbilang ko po ng 3, yung mga taong nais i-reactivate ang kanilang faith. Now listen, before you come, there are also people here who come here for the first time. And you know, you find out that you are just joining a religion and you find yourself, wala pala akong totoong personal na relationship kay Lord. Today, why not start believing God that He is your Savior? That we are all sinners and we need a Savior. If you are here tonight or today, first-timer ka and you see, Pastor Riel, I need to reactivate my faith. That from now on, it's not about religion, but it's about my relationship with God. I want to believe God. I want to give my life to Jesus. And if you're that person, mamaya po tatawagin ko yun, then I will pray for you. But gusto ko po muna ipag-pray yung mga taga-dulos. Mga taga-dulos, it's time to activate our faith. You know why? Marami tayong gagawin, no? We are taking our cities and kailangan po namin ng unity. Kailangan po namin ng mga taong unstoppable, mga willing na gumawa ng unusual and willing to take the risk. Would you be that person? And this morning, if you want to activate your faith, I want you to come forward. Hallelujah. Are you ready to come forward and tell God, Lord, activate my faith this morning? Amen? At the count of 3, I want you to come down here because the Lord will activate your faith. Are you ready? 1, 2, 3. Just come and let God activate your faith. Hallelujah. Wala ba yung aking pianista dito? Thank you, Jesus. Sige po, wag po kayong mahiya. Hallelujah. Marami din palang gustong umactivate yung faith, Ha? Kala ko mga 5 lang eh. Lahat pala kayo. Ibig sabihin, nangangarap kayo ng matindi, ha? Amen? I'm happy that there's a lot of dreamers in the house. Amen? I'm happy that there are people who want to believe in the power of God.
Isa lang pong inaantay sa atin ng Panginoon. Yung makita niya katulad ng ginawa ng 4 na lalaki at ng paralitiko. They are unstoppable. They're willing to do the unusual things. And you know what? At the end of the story, they got what they want. You can get what you want if you believe God. You can have what you want if you trust God. And you can have what you want because you are unstoppable because of your faith. You will be willing to do the unusual things because of your faith. And you're willing to take the risk because of your faith. And that's what we need this morning. God filled me with faith. I want to believe God. Amen? Not everyone believes on God. They know God, but they don't want to believe God. They trust themselves, they believe on themselves, but not believing God. And this morning, I'm here pleading before you. God is a rewarder of those people who believe on Him. We cannot please God without faith. And this morning, that reward that He promised will be given to those people who believes on Him. Amen? Do you believe in God? Do you believe in God that He will answer your prayers? Do you believe on God that your dream will be accomplished? Kapatid, dream big dreams because the God, the big God, is ready and willing to help to fulfill your big dreams. Starting today, as the Lord releases that faith, as you hear the word, I tell you, you will become unstoppable. Amen? Amen? You will never give up. You will never surrender. You will take hold of your dream because faith take hold of your dream and you will be unstoppable. I tell you, problem will come in like a flood, but you will never surrender. You will never give up and you will never give in to whatever problems in your life. And I tell you, your mind will be full of wisdom, strategies, plan, because you will be about to do the unusual things for your life. And I tell you, fear will be taken out from your heart. And starting today, because of faith, you will take the risk. Fear is no longer controls you, but faith motivates you. Faith controls you. That's why you believe, I can take the risk because faith motivated me. And this morning, that's what we need. Before we leave this place, take hold of that faith in your life, that God is a God who loves me, that He is true God, that I am believing on a true God, that God exists. He is not just a phantom God, but He is a real God who loves me. And He cares for you. And He is willing to help you. Mahal na mahal ng Diyos ang pamilya nyo. Gustong-gusto ng Diyos na tulungan ang pamilya nyo. And He want to reward you because of your faith. Kapatid, kung wala mang naniniwala sa pamilya mo, ikaw na ang maniwala. And let your faith bring every situation sa ating Panginoon. Huwag ko kayo mawawala ng pag-asa. Buhayo ang ating Panginoon. Hindi kayo papabayaan. Mahal na mahal kayo ng Diyos at nadidinig niya at nakikita niya ang inyong mga kalagayan. At sa umaga pong ito, manampalataya tayo sa Kanya. Amen? Why don't we raise up our hands to God as a sign that, Lord, we trust you, Lord. Sa umagang ito, Panginoon, sometimes, Lord, we don't know what to do. We don't know the answer. We lost our way, Lord, but this morning, thank you for your word, that you want to see faith in my life, Lord. Lord, I pray that this morning, my heart will trust you, Lord. Lord Jesus, I believe on you. I trust in you, God. Lord, I believe that you have the power to intervene in the behalf of my life, Lord. Father, we know that you are the God who loves us. You are the God who cares for us. That, Lord, you love our families. You love our job, Lord. Even our business, Lord. You love our body, that you want to bring healing, Lord. And this morning, Father God, we just want to entrust everything into your hands. We believe the God of heaven is for us. We believe that Jesus died on that cross to save us. We believe that the power of the cross is able to release every benefit that you promised, Lord, on that cross. Today, God, we are your children.
We are the recipient of what you have done on the cross. Today, we receive it, Lord. We believe it. Your word is so powerful that I believe, Lord. We believe on your word. Today, Lord, we believe that our dreams will happen, oh God. Our dreams will come true, Lord, because it's not us, but it's you who will work upon us, oh God. So today, Father God, I pray that let every word that they hear today, God, be in their heart, and let faith rise up this morning. Let faith rise up this morning. We believe on God. We believe on God. We believe in you, Lord God, that you are our God and we are your people, that you will never forsake us, Lord God, nor forget us. Today our heart speaks. Our heart is established. Our heart is immovable, oh God. Our heart speaks on Jesus, that we could able to be victorious because you are our strength. You are our wisdom. You are our all in all. Today, Lord, we receive every word that you have spoken this moment, oh God. We receive it. And as we receive your word, faith is rising up right now. Hallelujah. Look at me right now. It's done. If you believe today, it will happen to your life. Amen? I believe that your family will be released from every spirit of poverty, and God will prosper your family. Look, guess what? Starting today, God will give you wisdom that wherever you go, there's no open doors for you. But let me tell you this, God will give you wisdom. Suddenly, you will be seeing open doors. Like those poor men that they can't find their way, they don't know what to do until they look up to heaven. And they say, God, how can we get in? My friends is in danger. But as they look up and they see the roof, every time you look upon God, God will show you something. Amen. When they look upon God, say, God, yes, yes, roof. And they open the roof. When you look up to God, you will find a roof. Amen? That instead of hindering you, it will become an opening for you. Yung mga dating hindrance, yung mga hadlang sa buhay nyo, yun ang magiging pintuan ng Diyos para sa iyo. Amen? Hindi na sila muling magiging sagabal. But I tell you, you need to be unstoppable. You need to be willing to take the risk. You must be willing to do the unusual. Then that roof will be open for you. And then you will come to Jesus. And Jesus will tell you, sons, your sins are forgiven. Walk. Bakit inuna ni Lord yung kasalanan? Alam niyo kung bakit? Mas malaki ang problema natin sa kasalanan kaysa sa pagiging paralitiko. Yun po ang ibig sabihin. No? You know what does it mean? God was trying to solve your bigger problem. God was trying to solve. Hindi niya sinabing patawarin mo ako, Panginoon, pero sabi niya, yung kasalanan mo, yan ang magiging hadlang para hindi kita mapagaling. Kaya ang uunahin ko ng pagalingin sa iyo, alam mo kung ano? Your sins are forgiven. Listen to this. I want you to believe God, that He is a God who forgives. Kung nais niyong matupad ang inyong mga pangarap ninyo, wag ninyong isasama sa katawan ninyo ang kasalanan. Today, God said, your sins are forgiven. When God forgives you, He can heal you. Let me repeat that. If God can forgive you, God can heal you. Because forgiveness is more powerful than healing. Lahat po tayo narito ngayon sa umaga pong ito. Hindi po tayo pwedeng mamuhay ng may kasalanan. Dapat isuko po natin ang lahat ng ating mga kasalanan sa Panginoon at patatawarin niya tayo. Then, the Bible said, take up your mat and walk. Mas madali pong pagalingin kaysa patawarin. Alam niyo, yung financial problem niyo, madali lang po kay Lord yan. Yung mga healing sa body niyo, madali lang po yan. Sabi po ng Isaiah, ang inyong mga kasalanan nagiging hadlang upang hindi ko maabot ng aking kamay ang iyong mga kalagayan. Today,
Nanalangin po tayo, lahat po tayo. Lalo na po yung mga first time na dumating dito. Suko nyo po yung buhay nyo. Ihingin nyo po ng tawad sa Panginoon. At naniniwala ako, bibigyan tayo ng isang bagong buhay. Amen?